Ang orihinal Chop Chop Lady, ang kwento ni Lucila Lalo. Maligayang pagbabalik sa Crime Stories PH. Ako si Van at ngayong gabi ay dadalhin ko kayo sa isang kwento na yumanig sa Manila noong 1960s. Isang babae na mula sa probinsya, nagtagumpay sa lungsod, ngunit nauwi sa isang brutal na krimen na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas. Ito ang kwento ni Lucila Lalu, ang tinaguriang orihinal Chop Chop Lady ng Pilipinas. Ang buhay ni Lucila. Si Lucila ay tubong Candaba, Pampanga. Noong 1961, lumuwas siya sa Maynila para maghanap ng mas magandang buhay. Nagsimula siya bilang waitress sa isang maliit na night spot. Doon niya nakilala si Patrolman Anyano Vera, isang may asawa, ngunit naging karelasyon niya. Nagkaroon sila ng anak at nagsama bilang common law partners. Sa kanyang sipag at tiyaga, nakapag-ipon si Lucila. Nabili niya ang Pagoda Soda Fountain sa Rizal Avenue, isang cocktail lounge at restaurant. Nagpatayo rin siya ng beauty parlor sa Santa Cruz. Mula sa simpleng waitress, naging matagumpay na negosyante si Lucila. Ngunit kasabay ng kanyang tagumpay, dumami rin ang kanyang mga karelasyon. Ilan sa kanila, sinuportahan niya financially. Ang krimen. Noong July 1967, biglang naglaho si Lucila. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ang kanyang katawan, pinira-piraso. Nakakalat sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ang brutal na pagpatay na ito ay nagdulot ng matinding takot at pagkabigla sa publiko. Ang media ay agad na nagbigay ng bansag, Chop Chop Lady. At mula noon, ang terminong ito ay naging simbolo ng mga kasong may dismemberment. Imbestigasyon. Isa sa mga unang tinignan ng pulisya ay si Patrolman Anyano Vera, ang dating karelasyon ni Lucila. Ngunit walang matibay na ebidensya laban sa kanya. Maraming teorya ang lumabas. Maaaring selos, maaaring pera, o maaaring may kinalaman sa kanyang mga negosyo at karelasyon. Ngunit sa kabila ng investigasyon, walang nakonvict. Ang kaso ay nanatiling unsolved. Epekto at legacy. Ang kaso ni Lucila Lalu ay nagmarka sa kasaysayan ng krimen sa Pilipinas. Ito ang unang malawak na iniulat na chop-chop murder at nagbigay ng matinding takot sa kababaihan noong 1960s. Ipinakita rin nito ang kahinaan ng forensic science at investigasyon sa panahong iyon. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung sino ang tunay na pumatay kay Lucila. Aral na dapat tandaan. Ang kwento ni Lucila ay hindi lang tungkol sa isang brutal na krimen. Isa itong paalala na kahit gaano kapakasipag at matagumpay, may mga panganib na kaakibat ang buhay sa lungsod. Ito rin ay salamin ng kahinaan ng ating sistema noon, na kapag kulang ang ebidensya, ang hustisya ay maaaring hindi makamit. Ngunit higit sa lahat, ito ay paalala sa atin na ang kaligtasan ng kababaihan ay dapat laging bigyang halaga.
Ang kwento ni Lucila Lalo ay nananatiling babala. Ang krimen ay maaaring mangyari kahit kanino at ang hustisya ay dapat patuloy na ipaglaban. Ito ang Crime Stories PH. Ako si Van at ito ang kwento ng original Chop Chop Lady, si Lucila Lalo. Isang kwento ng tagumpay, trahedya at aral na hindi dapat kalimutan.